The verse for today is taken from the book of James, chapter 1, verse 22 to 25. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Sa Tagalog, Santiago, Kabanata 1, versikulo 22 hanggang 25. Tatapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang ng iyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat ang sino man ang tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang pagsisiyasat ng sakdal na kautosan, ang kautosan ng kalayaan at mananatiling gayon na hindi tagapakinig at lumilimot kundi tagatupad na gumagawa ng pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Thank you, God, for your words today. May you all be seated. Lord, muli salamat sa iyo pong pasensya. Salamat sa iyo pong pagmamahal. Salamat, Lord God, sa iyo pong katwiran. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong pinagkakalog nga po sa amin sa bawat araw na pong mga buhay. Sa pagkakataon na ito muli, Lord, kayo pong aming itataas. Kayo pong aming dinadakila. Panginoon, kayo po muli mangusap sa bawat puso po namin. Lalo na tanggapin na iyong mensahe sa oras na ito. At gamitin niyo po, Lord God, ang iyong lingkod. Give us the humility, Lord, at kayo lang po ang aming makita. Lord God, muli, salamat at lahat ng po ito tinastampa namin sa iyong pangalan lamang sa pamamagitan ng anak ng Jesus at sa patuloy na paggabay ng iyong pong banal na Espiritu. Kayo po ay magkasabi po ng Amen. Kamusta po mga kapatid? Di ba, ang sarap-sarap pong mag-awitan. Kaya nung umaga nga po, in-enjoy namin yung pag-aaral. Sana yung mga kapatid namin na wala, i-aim po ninyong dumalo na umaga. Kasi makikita po namin ng bawat isa talagang naramdaman po namin yung presensya ng ating Panginoon every morning. Bago ko po umpisahan yung mensahe, siyempre, magtatanong muna po ako. Sino po sa atin ang nakapakinig na ng salita ng ating Panginoon? Itaas mo nga mga kamay para papagising ba? Lahat ba tayo? Yes, God, lahat. Isang katanungan, simple, pero tingnan natin. Lahat ba tayo ay may pananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos at buhay? Amen. Amen. Praise God. Kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, paano po natin ibinibigay yung buhay po natin sa Kanya? Di ba? Madali magsabing, nagtitiwala ako sa iyo, Lord. Pero pag sinusukat na yung paniniwala natin, kaya po ba natin ibigay? Di ba? So, sa panahon po ngayon, actually, kung titignan po natin sa araw-araw po natin mga buhay, maraming mga taong manlilinlang. Amen po ba? Kahit sa mga ibang relihiyon, kung minsan titignan natin, talagang marami silang sinasabi patungkol sa ating Panginoon. Naniniwala sila, yes. But yung katotohanan, mayroon ba silang pananampalataya sa ating Lord? Dito sa ating pong pag-uusapan sa oras na ito, ano yung mga kadahilanan kung bakit kaya, yes, nandun yung naisin nating sumunod, pero hindi tayo nakakasunod. Malamang dahil, sinasabi natin, ninilinlang ako, di ba? Hindi ako nakakasunod dahil maraming mga nagde-defocus sa akin, di ba? Marami tayong dahilan na kung saan, ano ba yung talagang tunay na totoo o katotohanan kung bakit tayo nanilinlang na hindi natutupad at nagagawa yung mga bagay na dapat gawin bilang isang mga tagapasunod, di ba? Mga anak, ika nga. Di ba sa ating pong sistema sa world, di ba? Maraming mga taong nangangako. Alam naman natin, di ba? Paulit-ulit natin nababanggit sa mga politicians, di ba?
Marami silang sinasabi pag nakakampanya, di ba? Pag nandun na sa mga posisyon, di ba, nalinlang tayo? Kasi yung mga sinabi naman nila ng katotohanan, noong una na talagang parang totoo, ay hindi naman natupad. Ang mostly rin na mapapakinggan natin sa mga mensahe ng iba't ibang sabi ng denomination, na yung kapangyarihan ng ating Panginoon, di ba? Na patuloy nandyan, provision, di ba? Patuloy na binibigyan ka ng matiwasang pamumuhay, abundance, di ba? Kung minsan, yung wealth mo rarami, yung health, mga ganun ba? Pero, ano ba talaga yung tunay na mensahe doon sa kanilang sinasabi? Di ba kung minsan, napapatunguhan lang din naman, magbigay kayo sa ating Panginoon, di ba? Pera lang din naman, kung tignan po natin. At sa atin din, di ba? Especially sa mga social media, alam ko, bawat isa sa atin may Facebook. Pag nagpicture tayo, di ba, most of the time, yung ipinopost natin, filtered na. Di ba, cellphone natin? Di ba? Tignan mo, marami kang butas sa cellphone, wala ka ng butas. Masyado na makinis, di ba? Pero ipinopost pa yan natin, di ba? Kasama ba tayo sa sistema na mapanlinlanggit tayo sa kapwa? Amen? So, sa mundong ginagalawan pa natin, aminin man po natin o hindi, kasama po tayo doon sa mga naninindang. At the same time, kasama rin po tayo doon sa naninindang. Kaya, kung sakali man hindi tayo nakakasunod sa mga sinasabi ng ating Panginoon, alam niyo kung bakit? Mayroon dapat isa na dapat nating tingnan ay yung pagdininang natin sa ating mga sarili. Yan. Uy, ayos, gwapo. Sa bawat isa sa atin siguro yung mga masyadong care, di ba, sa ating mga physical. Malamang most of the time, meron po yung mga salamin sa inyo pong mga bags. O kaya cellphone man lang para makita yung mukha mo pag, oops, namamawis na ako, di ba? Oops, yung buhok ko medyo nagka-fly na, di ba? Kung minsan, masyado tayong sensitive or care. Sabi nga, masyado tayong nakafocus sa ating mga sarili. Ganun po ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Every time na tayo po'y lumalakad bilang kanya pong mga anak. Kasi sa atin, madali natin sabihin, di ba? Oo, palagi akong tumitingin sa salamin para makita ang aking mukha. Pero yung salamin po na yan, ano pong sinasabi ng ating Panginoon? It is the reflection of yours na dapat palagi mong tinitignan yung salamin para makita mo kung ano ka at meron ka dumi sa mukha. Pero dito makita po natin, pang iba ata. Nakita niya, gwapo siya. Batang bata. In other way, parang meron kasi sinungalingan doon sa salamin. Kaya ang pamagat po ng ating pag-usapan po ngayon, nasanhi po kung bakit hindi tayo nakakatugon at nakakasunod sa Lord. Dahil the self-deception. Ano po ba yung self-deception? Di ba? Yung blind ka sa katotohanan or sitwasyon na kung saan yung katotohanan na iyan ay pinasinungalingan mo. Sa picture, diba? Matanda na siya. Pero tingin pa rin niya sa kanyang sarili, batang bata. Sabi nga sa English daw, bilang blind to the fact that one's own act has produced the false view. Ayan. Yung katotohanan, dahil yung view mo ay mali, kung minsan yun ang sinusunod at palagi mong pinapanindigan. Ano bang ibig sabihin ng, kasi yung deception, kasi yung root word ng deceive, di ba? Sige nga, tingnan natin yung definition ng deceive. Sabi dito, panlilinlang. Translated to deceit, deception, or trickery in English. Ayan. It encompasses action that involve misleading or tricking someone, often through lies or false pretenses.
Sino yung mga nalinlang na sa mga businesses? O, di ba? Yung mga nilalaro nyo siguro, ilang beses na kayo nalinlang dyan. O, di ba? Mga pangako ng mga ibang, sabihin natin, yung pangako nila talaga naman, pang pagsasama ka, karangyaan. Di ba? Nabudol na po ba tayo? Malamang hindi pa, di ba? Pero ito po, makikita po natin, dapat maging aware po tayo sa ating mga ginagalawan sa panahon natin ngayon. Kasi hindi natin alam kung ano na ang totoo. Kung tama ba yung kausap mo ngayon, o nagpepetend lang siya na tama siya para makuha lang yung loob mo, para ikaw ay mabihag. Sabi nito, it is the act of hiding the truth, especially to get an advantage in a worldly desire. Tama po ba? Naninlang na ba po tayo sa ating mga kapwa? Self-deception. Sariling panlilinlang. Pag tignan mo na lang yung sariling panlilinlang, kawawang-kawawa ka naman, sarili mo, ninilinlang natin, di ba? Pero nangyayari po ba talaga iyon? Makikita po natin sa ating mensahe sa oras na ito. Ika nga po daw, yung alam mo na may problema, para sa'yo, okay lang, walang problema. Okay lang, di ba? Ayos lang po, kapatid, di ba? Pero alam mo, may problema. Pero yung sarili mo, alam mo na meron something, pero hindi mo naman siya ginagawan ng paraan. Meron ba tayong mga ganung attitude? Na alam mo na, problema to pag alam ko malit ako. Problema to pag hindi ako pupunta. Pero ayos lang, di ba? Kahit malit ako sa trabaho, alam ko naman, walang pasyente. Okay lang. Ganun po ba tayo? Sino pong niloloko natin pag ganun? Company po ba? No. It's not the company. It is yourself alone. Marami ng mga signs. Kung makikita natin na nandun pala tayo dun sa kategoryang self-deception. Isa, yung trying to change others. O, di ba? Meron pa tayong pagkakataon na gusto kong baguhin si ate, si kuya. Ganun po ba? Or, yung blaming system. Nahuli ka na nga, ay, hindi po ako. Siya po. O yung feeling hopeless ka. Pero alam mo naman, na nandyan ang Diyos, na patuloy nagbibigay siya ng kalakasan. Yung pa-victim effect, o di ba? Parang nakakaawa ko dun sa ginawa niya. Dito, meron din po tayong 4 na pag-usapan. Reflecting na, tignan natin, kasama po ba tayo doon sa ating po nababanggit? First, yung justification. Yung mga atwiran. Ikalawa, yung rationalization. Yung marami kang sinasabi dahil nakuha na yung guilt mo to defend na ikaw pa yung nagbumukhang tama. Di ba? Isa is yung denial. And the last one is projection. Kung ito po natin makikita bilang isang Kristiyano po, definitely, tayo rin ay kasama sa panlilinlang na ito. At dito sa Book of James, remind us about the faith na meron pa tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, do not merely listen to the word. Ito yung reminder niya sa atin. And so deceive yourself. Do what it says, sabi niya. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks on his face in a mirror and after looking at himself, goes away and immediately forget what he looks like. Di ba pag minsan, ganun, di ba? Tumingin na sa salamin. Ang ganda-ganda mo ngayon, di ba? Kung minsan, hindi mo na pakikialaman, di ba? Hindi mo nakalimutan mo na yung itsura mo sa salamin, di ba? Pero kung masyado kang aware or masyado kang nakafocus sa sarili mo, di ba? Balik-balikan mo yung salamin. Kasi, alam mo, pag gusto mo i-present yung sarili mo sa iba, dapat presentable, di ba? Pero ang sinasabi sa ating Panginoon, yung mga salita niya, kung hindi po natin ginagawa,
Yes, napapakinggan natin. At hindi po natin ginagawa. Nakikita na para tayong tumingin sa salamin. Tapos, hindi natin alam kung anong pinagsasabi ng ating Panginoon sa atin. Kasi, most of the time, kung tayo po'y nagkakasala, nagkukulang, sino pong sinisisi natin? Di ba? Hindi ikaw, hindi tayo. Kundi anong sinisisi mo? Sa iba? Bakit nagkakasala ngayon? Di ba? Ang isipin mo, dahil kay Eva at Adan, wala na akong magagawa. Di ba? Kasi silang pinagbulan ng kasalanan eh. Kaya nagkakasala ko ngayon. Ganun po ba mga tuwiran ang isang Kristiyano? O sabihin natin, magulo na namang simbahan, di ba? Magulo na naman tayo. Yung mga leaders kasi, di ba? Ipinupukol po natin lahat na pagkakataon. Kung titignan mo, kasama ka naman dun sa pagkakataon na mayroong problema. O sige na nga, siya na talaga yung talagang rason kung bakit nagkakasala ko. Kasi yung demonyo, di ba? Yung demonyo po ba? Sinong demonyo? Baka ikaw rin. Kasi yung sinasabi natin, evil, demonyo. Sino siya? Di ba? Yung nakikita natin. Pero, ang hindi po natin nababantayan ay ating mga sarili. Na kung minsan, tayo mismo ang gumagawa kung bakit hindi tayo nakakasunod. Because of self-deception. Si James, yung mulat po ng kanya pong salita, para sa kanya pong Jewish tribes na naniniwala sa ating Panginoon. Nung na-scatter po ang mga Jews among the nations at nakakapag-experience ng iba't ibang persecution, at scattered po sila. Ngayon, si James ay half-brother po ni Jesus Christ. He was also a leader na nag-encourage sa mga Jews na consistent lang sila na magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. At dito sa kanyang sulat, pwede rin nating angkinin. Kasi alam ko, makakatulong sa atin para maiwasan natin yung pagiging self-deception. Kung titignan nga po natin yung salita ng ating Panginoon, lalo din sa isulat ni James, kung nabasa na po ninyo, di ba, ang sinasabi doon is all about the trials, temptations. Kung minsan, kailangan natin humihingi ng wisdom sa ating Panginoon. About doon sa social justice, yung compassion natin, ika nga, yung about sa faith, ano ba, yung dapat na idudulot ng faith, di ba? Good works o good deeds. At palagi natin nababanggit at nagagamit. Paano natin gamitin yung mga tongues natin? Ika nga, paano natin i-tame? Kung minsan, di ba, nag-ask tayo ng wisdom and discernment. Kung yun nga, pag nabasa na natin yung Book of James, yun po ang lahat ng nasa paloobin po nito. Nababanggit din doon yung paano tayo nakikipagkaibigan sa mundo. Kasi sabi ng Panginoon, if you are the friend of world, you are the enmity of God. At ganoon din, kung paano tayo mag-submit sa ating Panginoon, paano yung boasting natin, ganoon. Yung patience natin sa sufferings, warning about oppression. So makikita po natin dito na it highlighted the importance of wisdom, yung humility ng ating Panginoon, perseverance in the facing of trials. Kaya sa pagkakataon na ito, God reminding us again, urging believers to be doers of the word rather just hearers. Dito, kumuha ako ng mga subject doon sa nabanggit ni James patungkol sa kanya pong mga books. At dito natin makikita kung paano natin ginagawa yung pag-justify. Nung kung minsan, dahil of this justification na ating ginagawa, hindi tayo nakakasunod sa ating Panginoon. So, mayroon tayong 4 na pag-usapan. Justification, rationalization,
projection, and denial. So makikita natin, dito sa justification. Ano ba ibig sabihin ng justification? Simple lang. Mga twiran. Di ba? Dito, in trials and temptation, ang team po dyan, James addresses how believers should respond to trial and temptation. Sabi nga, emphasizing the importance of perseverance and patience. Pero kung time na tayo po ay na-tempt, di ba? Ano yung palagi natin sinasabi? Pag na-tempt ka, di ba? Ako'y tao lamang. Pag nagkasala ka dahil na-tempt ka, alam mo na yung pinasok mo, hindi magandang relasyon dahil dun sa self-deception. Anong ginarason mo natin? Norms na yan, di ba? Gina-justify natin yung mga bagay, alam natin na mali. Ano pa? Tutulungan naman ako ni Lord, di ba? Gagamitin pa natin yung pangako ng Lord pag tayo nasa pagsubok, di ba? Siya ang nagbigay ng kalakasan. At kung hindi man tayo makaalis doon sa pagsubok na yon, doon pa rin ng Lord, di ba? Bibigyan niya ako ng way out. Di ba? Ang ganda. Yan ang ginagawa mo, kapatid. Ano pagsubok na pinasok mo? Pagsubok ba yan na pinapataas ang pananampalataya mo? Or pagsubok yan para makapagbindang ka? Sa panahon natin ngayon, even relationship, Christian relationship, di ba po? Nasa loob ng simbahan, di ba? Ngayon, napapanood natin, napapakinggan natin, yung mga relasyon ng pastors, alam natin may family, di ba? Paano ka ngayon maglilingkod kung alam mo na meron kang mga kabigatan? Nasabi mo, okay lang, o di ba? Okay lang. Justified naman eh. Kasi, norms na siya. Nagkakasala ako. Kasi nasa flesh pa ako. Di ba, yung most sasabi natin. We are justifying kung ano tayo. Ito yung message po na to. It is, you should have to avoid the sin. Kasi alam na natin, sa mga mensahe, ang Lord ang palaging naitataas. Praise God. Mamaya makikita natin kung anong gagawin ng Lord sa buhay po natin. Kung sakali man, nandun tayo sa pagkakataon na yan. Ika nga, ang healthy ng simbahan ay yung pinag-uusapan ng kasalanan. Hindi, di ba, hinihele-hele yung mga matatamis at magagandang salita na mapapakinggan naman nakikinig para naman mas lalong ma-comfort, di ba? Pero sa simbahan, ito, ika nga, kung may sakit ka, titignan natin at bibigyan natin ng lunas, ika nga. Kung hindi natin alam yung sakit mo, kaya nga, kung minsan yung denial, di ba? Alam mo may cancer ka, uy, wala akong cancer, di ba? After that, sino po yung nagsasuffer because of that denial? Hindi ka nagpatingin. Okay lang ako, malakas kayang loob. Malakas kayang pananampalataya. Ang Lord ba? Di ba ikaw rin? Kung patuloy po tayo nag-justify sa mga bagay-bagay na alam mo naman na walang justification, ang niloloko po natin, ang hindi yung kausap natin, hindi rin ang Lord ang nakatingin sa iyo, kundi sarili mo. Nakakalit po ba tayo? Marami ba tayong mga ginagawang ginajustify natin? Marami, di ba? Dito, sa 2 Corinthians, sabi niya, kasi kung minsan, ano to palulit-ulit ng masasabi at napabanggit, tao lang ako, di ba? Mahirap kaya, may proseso kaya, di ba? Ika nga, therefore, if anyone in Christ, the new creation has come, sabi niya. The old is gone, the new is here. It is a verse highlighted the transformation power of being in Christ. So pala, pag talagang nagtinanggap ng ating Panginoon, Kristo, bilang Diyos at tagapagligtas, may magbabago sa iyo because of the conviction of the Holy Spirit. Ang problema, pag hindi mo nararamdaman at napapakinggan yung conviction ng Holy Spirit, test your faith, kapatid. Kung kinakausap ka na ng Lord,
o tungkol sa masama at pangit mong gawi, wala ka pa rin ginagawa because of justification, baka naman, di ba? In-enjoy lang natin yung pagpapala ng Lord na meron. Pero, di pala tayo ligtas. We cannot judge, ika nga. Pero kasi, yung faith daw, ay nakikita yung good works. Because dun sa salvation, natatanggap natin sa ating Panginoon. Ang tanong, nagbubunga po ba tayo? Siyempre, justify na naman natin. Hindi, may proseso yan eh. Hindi pa siguro kasi lalaki pa ako kasi may proseso yan. Magbubunga kasi yung bunga naman talaga. Magiging mature mo na yung tree. Tapos, magkakaroon ng bunga. At yung bunga na-develop siya. Di ba? Pero yung bunga ng pag-ibig ng Lord, ibigay kaagad sa iyo. Yung kaligtasan. May proseso mo ba yun? Pag tinanggap mo ang Lord? Di ba? Pag tinanggap mo, genuinely ang ating Panginoon bilang Diyos at pagligtas mo, sure na yon, ligtas ka na. Pero, anong bunga nga? Kayo na po nakakalam sa ating mga sarili kung mayroon pa nga pa tayong bunga. Kaya sabi niya, as a promise ng ating Panginoon, sa James 1 verse 12, ika nga, blessed is the one who persevere under trial, sabi nga. Because, having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Di ba, pag love natin ang ating Panginoon, gagawin mo lahat. Ikaw nga, paulit-ulit natin na babanggit. Nung naliligo ka pa, di ba? Love mo siya, nagpupuwet ka talaga. Ayaw mo pa nga humiwalay eh, di ba? Ganun po ba ang ginagawa natin sa Lord? Di ba? Ayaw mo nga, minsan, ayaw mong katagpuin ng Lord, di ba? Tapos sabi mo, I love you, Lord. Papuri sa iyo, Panginoon. Pero pag nakumusap ng Lord, natok na ba tayo? Hindi pa? Oo, tulog na tayo. Nangungusap ng Lord, I love you, Lord. Tapos, tulog pala. Pero sinasabi mo kayo na, tinataas pa natin yung mga kamay natin. Nasaan? Justification. Napagod kasi ako kanina, Lord. Pasensya, Lord. Naiunawaan mo naman ako. Marami akong ginawa kaya nang nagluto ako. Nag-prepare ako. Ganun po ba? Hindi naman tayo nakasunod. Di ba? Hindi naman tayo nakinig. Sabi ng Lord, listen. Tapos di ka nakikinig. Second one is rationalization. Sabi dito, the book emphasizes the importance of seeking wisdom from God, praise God, which is presented as a practical guidance for daily life. Yung rationalization daw, it's a defense mechanism in which apparently logical, may logic daw siya. Reasons are given to justify behavioral that is motivated by unconscious instinctual impulses. Ito yung ginagamit natin to use to defend against our feelings or guilt. Yan. Anong mga nirason natin? Ang dami nating rason. Kasi ayaw mo lang talaga. Lahat. Mag-isip na kayo kung anong rason mo, di ba? Maganda naman yung rason eh. Sabihin natin, logic. Tama. Pero sa Lord, may rason ka? Late na late po ako dumalo. Kasi po, may trabaho. Justified, di ba? Reasonable. Nagpuyat po ako. Hindi ako nakatulog kagabi, kaya nag-isip ako ng late. Reasonable? Yes. Bakit pag Friday lang? Pag trabaho, alas 6 ang pasok mo, alas 7. Nandun ka na eh, di ba? 6:45 pa lang. Kawawa naman ng Lord. Pag Friday, ganoon na palagi. Reasonable? Kasi napagod tayo eh. Nagpuwet ako kagabi. Tapos hindi ako nagising. Hindi ko nga napansin yung alarm clock ko. Sabbath day. Wala ka. Wala tayo. Reasonable?
sa pananaw mo. Pero sa Lord, reasonable pa talaga yung rason mo. Yun nga napag-usapan namin sa umaga. Sabi namin, uy, 8 o'clock na. Sabi na, uy, tayo lang naman. Sabi namin. Kasi, mapapansin kasi natin maraming rason. Ngayon, itong sakit. 10 to 8, saka kayo magsusudok. 8 o'clock. Evangelism. Tapos kakain pa yung mga kapatid. Isipin nga natin, 8 o'clock, 8:05, kakain pa, syempre. O di, sayang naman yung pagpapala ng Lord, di ba? Ano bang nakukuha natin sa salita ng Lord? Again, kung sumusunod tayo, ano ang ibinibigay? Pagpapala po, di ba? Sayang yung pagpapala. At ulit-ulit din naman na nasasabi sa mga announcement, sa GC, na yung sa try natin na ayusin yung transport, di ba? At kung kailangan talaga na maaga not for others, kung titignan mo naman, it is for us and for you. Hindi kailangan ng Lord. He have all the glory. Pero ikaw, yung bunga ng pagkikinig, di ba tumataas ang pananampalataya natin? Ano ang ipaglalaban mo or ano ang maibibigay mong good works kung yung pananampalataya yung mahina? Sabihin natin wala nga. May bunga ba? Kasi yung bunga ng pananampalataya is good works. Good works saan? Sa others? Hindi rin naman Good works para sa ito, kapatid. Pag nagpala ang Lord, si kuya lang ba? O si ate lang ba? Di ba tayo lang din? Nagpapala ng Lord. So marami tayong rason. Kung makikita po natin, ano yung effect ng patuloy na rason na kuminsan parang acceptable naman, logic naman. Pero yung rason mo paminsan logic, pero hindi mo naman ginagawa sa sarili mo, di ba? At kung hindi mo ginagawa iyon, base sa rason mo, di ba ikaw rin ang napapahamak? Katulad lang sa buhay ni Solomon. Nung prime po siya, makita natin how really God gracious dun sa pamumuno niya. God gave all, lahat, di ba? Wisdom, because of that wisdom, lumawak yung kanyang kingdom. Prosperous, at siya nga po yung nagtatag ng templo ng ating Panginoon. Privilege, di ba ba? Tayo, binigyan tayo ng privilege, hindi naman natin ginagamit. But anong ginawa ni Solomon? Reasonable ba na I'm the man? So, pwede na ako mag-asawa ng marami, di ba? Postura ko pa lang, di ba? Rich kaya ako, rich kid. Gwapo kaya ako. Gwapo ba? Solomon, di ba yun ang kaibig-ibig sa isang lalaki? May wisdom. At lahat ng kanya pong kasi maraming nag-gift sa kanya, maraming nagko-consult sa kanya because of that wisdom na binigay sa atin ng Panginoon. Marami siyang nakilala din. Ng mga hari, namumuno ng mga hari-hari, at yung mga famous ng mga pagan na naging asawa po niya. Kasi hari siya, so yung rationalization, mahal ko siya. Mahal ko sila. I have the right. I have the authority. Ako ang top one, di ba? Sino makapagpipigil sa akin? So, alam ni Solomon din na dapat hindi siya mag-asawa ng mga foreign na mga babae. He knows the word. He knows the command. But he
willingly did against dun sa nais ng Lord. Anong rason niya? Kasi mapagmahal siya. Tingnan po natin ito. As Solomon grew old, sabi niya, his wife turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. He followed Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely as David, his father, had done. Solomon renounced for his wisdom. Kasi kung talagang nandun pa yung wisdom sa kanya, di ba? Hindi niya gagawin yun. Pero nangyari ang lahat. He clearly understood God's law. His action also were due to ignorance, kaya hindi niya po nagawa yun. Or, ignorante siya, kaya nagawa niya mga bagay na yun. But consciously, choice niya yun. At tayo, marami tayong rason kasi it's our choice not to do it. Ika nga, kung maraming paraan, kung maraming paraan gagawin, di ba? Kung maraming dahilan, ayaw gawin. Tama ba? Kung gustong gawin, maraming paraan. Kung ayaw talagang sumunod dahil of, again, self-deception, kahit anong gawin natin, marami na tayong mapapakinggan kung talagang hindi at ayaw sumunod. Hindi talaga. Again, God is there watching us. Patuloy lang tayong manalangin sa mga kapatid na ito. At alam ko, God will always touch their heart to be with us always dun sa gawain. He likely justified his action by telling himself that his love for this woman was exceptional. Di ba? Nilagay ko lang po ito, sabi dito. That could manage their influence. Di ba? Kasi may influence sila. Kaya ko yan. Di ba? And this is the common tactic of self-deception. Marami tayong mga kasama, kamanampalataya, because of love, di ba? Test my faith. Kaya ko siya. Sige, ligawan ko na nga. Kahit alam mo, ay yung pananalig mo ay hindi parehas. Patuloy ko pa rin. O, di ba? Yung sabi ng Lord, huwag pong maging pumatok sa hindi ka pananampalataya. But, mahal ko siya. O, di ba? Tapos, yayayain ko siya sa gawain. Dadalhin ko siya sa kingdom ng ating Panginoon. Para parehas po kami magsilbi sa Kanya. Reasonable? Oo, reasonable. Dadalhin nga sa gawain eh. Pero nangyari ba ba yun sa mga experience natin? Di ba lahat na nagsabi na ngayon, nawawala sa simbahan? Kasi, they follow their heart. Alam naman natin, the heart is deceitful. Yung faith nila, na-test? Yes, kasi nawala sila eh. Nasaan yung good works nila sa ating Panginoon? Nag-iba nga ng landas eh. Sabihin mo, dahil sa Kanya na naman, iba hindi rin. Dahil sa atin din. So, maraming dahilan sa mga ministers, mga ministry, maraming dahilan kung bakit wala sa gawain, magdalawa, isa ito ang pahinga ko, pagod na pagod ako sa trabaho, wala na akong time, Friday na lang, gusto kong magpahinga, di ba? Kung minsan matanda na ako, ayaw ko na magpuyat. Di ba? Pero sa ibang gawain, ayos. Thumbs up. Justified? Reasonable? Oo. Kasi fellowshipping, di ba? Reasonable yun, kasi may fellowshipping eh. Pero ano ba yung nasa loob niya? Katotohanan bang fellowshipping? Or enjoy life?
Diba? Kaya na po, ang nakakalam kung ano yung mga ginagawa po natin every time. Projection. Yan. Yung projection natin, di ba? Kung minsan, yung ginagawa natin, yung iniisip natin, yung maling hinala, yung gumagawa ka ng kwento, pero ikaw pala yung may pagmamahal, di ba? Ikaw pala yung mayroong pag-ibig. Pero sinasabi mo, siyan, siya yan, gagawin ng paraan, gagawin ng kwento. Pero projection niya, kasi siya yun, di ba? Na-experience po ba natin yung mga bagay na yun? Kasama po ba tayo? I love you, Lord. Di ba? Pero, napoproject po ba natin yung pagpamahal natin sa Kanya? Sa ating Panginoon? Ika nga dito sa book of James, the book warns against pride and worldliness, urging believers to humble themselves before God and seek grace. Dito, makikita natin kung paano natin ginagawa yung mga bagay na dapat, nararapat at ayos. Diba? Kung minsan ito yung nagiging cause din ng problema sa relationship. Diba? Kung minsan, inaaway mo na siya, diba? Gumagawa ka ng problema, alam mo, may something ka. Parang ginagawa mo na kung saan, isang may sala. Kasi iniisip mo, ikaw may ginagawa ka. Pero isip mo, wala naman siyang ginagawa. Pero ikaw may ginagawa ka. Pino-project mo na ikaw na ginagawa mo something na para hindi ikaw yung masisi. Di ba? Para siyang masisi, pero ikaw naman yung gumagawa. Sa ministry, ganun po ba tayo? Gusto mong gawin, no? Di ba? Pero iba naman gumagawa. Ano bang ginagawa ng projection sa ating mga buhay? Pride. Kasi tingnan natin doon sa humility na to. Ika nga, why do you look at the speck of sawdust in the brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, sabi ng Lord. First, take the plank of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Yun pala yun. So, huwag daw tayo maging hipokrito na kung saan bait-bait natin, di ba? Bait-bait ko. Yun pala. Kasi mahal lang, di ba? Trabaho. Uy, ano yun? Kristyano ba yun? Sabi nila, di ba? Di ba, kasama ni Kwan yan? Di ba, tumatayo sa harapan yan? Di ba? Ako pala yun, no? Kilimel talaga. Ganyan pala siya, di ba? Bait-bait, sipag-sipag niya pala. Meron siyang ibang agenda, o di ba? Saya? Yun yung mga bagay na nangyayari sa Kristiyano. Kung bakit dito nakakasunod, marami tayong dahilan. Marami tayong pinoproject na wala mang katotohanan. False humility is a deceptive act of portraying oneself as humble while actually harboring pride. Ika nga. Feeling mo, okay, humble siya, di ba? Pero yung nasa back of that mind pala, gumagawa ka lang something ng istorya mo. Ika nga, siyempre, si kuya, pait to, di ba? Mapagtiwalaan niya, di ba? Ngayon, nandito na. Kalapitan ka, di ba? Pero, nasa isipan mo pala, patay ka sa akin. Alam ko na ngayon. Ganun ba yun?
It also like motives like manipulation, sabi nga. Self-promotion. It involves downplaying achievements, deflecting praise, or seeking validation under the use of modesty. Ayan. So, paano natin i-apply sa ating Panginoon yun? Di ba nasabi ko na? Feeling natin holy, hindi makabasag ng pinggan. Yung pala, ikulo, nasa loob. Another thing is the denial. Sabi dito, justice and compassion. James highlighted the need to care for the poor and oppressed, condemning favoritism and justice. Kasi dito, yung favoritism, talagang ayaw-ayaw ng Lord. Kasi ika nga, doon sa kanyang sabi sa James, kung paborito mo isang tao, ika nga, kung nagawa mo na lahat, karugtong yun eh, kung nagawa mo na, parang nagawa mo na yung karamihan doon sa utos ng Lord, pero may isa kang hindi nagawa, ikaw pa rin nakakasala. Di ba? Kung minsan may favoritism tayo. Nawa naman yung favoritism natin sa Lord, di ba? Pero kung minsan pumunta lang ito kasi favorite mo siya, di ba? Nandiyan ba si favorite? Ang purpose po natin is talagang doon sa presensya ng Lord. Ay, favorite ko yung mag-message ngayon. Attend ako, di ba? Magaling siya magturo. Di ka nga, nakikitsin tayo kung sino yung tinatangkit natin. Kasi yung favoritism, ayaw ng Lord yun. Kasi pantay-pantay tayong ginawa. Ayaw niya yung meron kang itataas, meron kang ibababa. Dapat pantay-pantay lang. Yung sa denial about justice, di ba? Actually, ginawa ito ni Peter, ika nga. In the New Testament, Peter denies knowing Jesus 3 times to avoid association with him during his arrest and trial. This denial is a classic example of defense mechanism where Peter consciously tries to project himself from potential harm or repercussion. Tayo po, tinanong ka ng customer mo, are you Christian? Malakas ba loob mo? Yes. Di ba? 10,000. Di ba maraming alam natin yung unang panahon? Yung ino-offeran ng 10,000, da? Para mag-convert ng Muslim. Pero praise God, wala na kayo nag-offer, no? Kasi kung siguro may nag-offer, meron pa rin manin lang, no? Kasi yung mga natututo na rin. Kasi nagbigay lang, diba? So, wala rin sila dun. Manin lang na naman, diba? Panilin lang na naman. Kasama dun sa self-deception. Kasi, they're part of denying things. Alam natin yung totoo. But we don't like to follow. How many times po na dinay na po natin ating Panginoon? Dinecline natin ang Lord sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. Sige nga, mag-isip na tayo. Isipin nyo nga. Di ba maraming beses na? Sa mag-asawa rin. Di ba? Dinidenay pa nahuli na nga. Nawawala rin yung respeto because of this denial. Kung minsan, kahit anong relasyon, pag meron kang denial, hindi mo inaamin yung totoo, di ba nawawala yung trust? Sa Lord, sa ating mga kapatid, marami pa denial. Ito yung cause ng self-deception.
Kasi palagi mong dinedefend sa sarili mo, madaldal ka tuloy. Ikaw palaging bida. Kasi tinatry mong takpan yung mga bagay na alam mo, halatado na. Kaya sa mga mag-asawa, di ba? Kung ikaw yung mayroong ginagawang hindi maganda, ikaw ang madaldal to eh. Yung relasyon na binubuo mo, tapos mayroong mga ibang bagay na kung saan, yun nga, again, pinaparatang sa'yo, hindi naman ikaw, di ba? James emphasizes the power of words, both for good and for harm. Encourages again the believers to control their speech. Ika nga, with the tongue, we praise our Lord and Father. With it curse human beings also nagaganap. We have been made in God's likeness. Out of the mouth, same mouth, comes praises and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt from water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree burst an olive? Or a grapevine burst figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Kaya, kung babasahin po natin itong mensahe na ito, bago po ito, makikita po natin din, sabi niya, My dear brothers and sisters, take note for this, sabi niya. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent. And humbly accept the word planted in you. Ano ba yung planted sa atin? It is the truth na nagmumula sa ating Panginoon, which can save us. Diba? Nag-umpisa yung ingay, nag-umpisa yung mga cursing because of these things na meron sa atin. Tama po ba? Ina-justify mo lahat. Alam mo nang mali. Diba? Because of lie. Pinoproject mo rin na parang okay lang. Because of rationalization, nagigilty ka na. Marami kang valid reason naman. Pero pag titignan mo, may wisdom mo, di ba? May wisdom nga siya. Kasi, di ba, kung ang tao na madaldaw, ang alam, marami siyang alam. Pero hindi po. Tapos, nagdawang pa ng denial, di ba? Di ba yun yung mga cause ng hindi pagkakaunawaan, di ba? Okay lang po. Ayos na po kami. Ay, hindi po. Hindi po masakit ang loob ko sa kanya. Denial king ba? Di ba yung mga costs ng problems? Kung bakit hindi ka nakakausad. Hindi ako nakakausad. Hindi tayo nakakausad. Marami kasing rason. Ika nga sa James 4:17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. Ika nga sabi ng ating Panginoon din, if ourselves daw, we lovely, improperly, ika nga. And definitely, we will not derive in the true value of its own. Lalo na kung yung source is hindi nakakapit sa katotohanan. Gets nyo? Yung value ng something, kung hindi siya nakakapit sa katotohanan, wala siyang value. Kaya nga yung mga peking, mga ginto, di ba? Akala mo, ginto. Pero, peke pala, di ba yung worth, yung value? Example lang po yan. So, if your value not attached sa ating Panginoon, about dun sa katotohanan na meron ka, you're nothing. Pero, yung katotohanan ay naka-attach ka sa Lord, yeah, you are more valuable. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. We deceive ourselves nga raw because we know the truth, but we rejected the truth.
So sabi niya, therefore, to be free from self-deception, we must love the truth. And sinong truth? Di ba? Ang ating Panginoon. Which means, we must love God above all things. When our love are properly ordered toward God, we become our true self. Tama? Kasi kung nakakapit na tayo sa ating Panginoon, we humble ourselves. Definitely, lalabas yung tunay na tayo. Nawa? Kasi naman tayo mag-siya, di ba, nakakapit dapat sa Kanya. Pero again, justification, we fail, di ba? Kasi hindi tayo perfecto. Tama. Rationalization, tama nga naman. Kasi wala naman tayong perfectong nilalang ng ating Panginoon. Pero hindi naman natatapos dun eh. Nag-try ka ba? Itinay ba natin, winork out yung mga bagay na yon para hindi rin magkasala? Kasi maraming mga bagay na kaya naman natin kontrolin eh, di ba? Ika nga, huwag nating palaging isinisisi sa kaway. Kasi yung decision always nanggagaling sa atin. Tama? Kung gusto natin gawin, di ba binigyan tayo ng free will? Ika nga, wisdom. Paano lang free will? Tapos, hindi ka makapag-decide. Pero, kagandahan doon, yes, we fail. But now, one. Huwag naman palagi. Yung buhay mo lang failure, yung buhay mo lang rason, maling rason. Kaya huwag nating abusuin at, masyadong gamitin yung tao lamang. Kasi, sabi nga kanina, di ba, ang Lord na gumawa eh. Ang Lord ang patuloy na gagawa na ikaw ay luma noon, ngayon naging bago ka na. Sabi nga, this is because those with an undivided love of God are less likely to be distracted by other desires. And because their minds are not clouded by sinful desire, they will be able to better understand the truth about God and themselves. Diba? Oo nga naman, siyempre. Diba? Kung napapasakop kasi tayo humbly, kasi nandun kasi yung pasakop eh. Pero kung walang pasakop, pansin din eh. Pansin. Hindi natin may tatago. Kasi message last time eh, di ba? Kahit anong gagawin natin kasi nasa atin na siyang ilaw eh. Di ba ginawa tayo para maging ilaw? Pansin lahat kung ano yung nasa atin. The book of James is stated that the true faith in Jesus Christ is demonstrated through a practical action and a life of obedience. And it emphasizes the faith that without work is dead, yes, and encourages believers to live out their faith in the tangible ways. Siyempre, kung sakali man na doon pa rin tayo, doon sa pagkakataon, at lahat naman tayo, sure, kasi nga, justification, wala sa anin na nakapag-perfect dun sa law. But dito sa sinabi ng ating Panginoon, sa promise, the half of the verse, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they says or they heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Di ba, ang sarap na pangako ng ating Panginoon? Next slide. Yan. So, meaning intently, mayroong gagawin kang effort. Malaking effort. Attention and concentration. So, meron palang effort. Hindi lang pala pagpapala. No? Kasi alam natin, wala tayong gagawin wala tayong gagawin sa kaligtasan na binigay ng Lord sa atin because grace through faith nga eh. Kaligtasan, yes. Pero, habang tayo pa nabubuhay sa kasinungalingan, we accepted this as Lord, our Savior. Yes, itas na ako. Pero yun nga, dapat lalabas kasi yung gawa natin dun sa pananampalataya. Kasi, again, dinadaya pa natin sarili na sinasabi natin, yes, thank you Lord, I'm saved. Thank you for the salvation. Pero, sa itsura mo, parang walang kaligtasan ba? Yung
hindi na ipapakita sa atin yung bunga na dapat nakakitaan through our deeds and actions. James here refers to the gospel, yung sinasabi niyang the perfect law. Although it is called here a law, it's not strictly speaking a law comprises of requirements. Kasi nga sabi ko about those 10 commandments. But it is, rather sabi niya, it is a declaration of righteousness and salvation by Christ. An offer of peace, pardon by Him, and a free promise of eternal life through Him. Yun pala yun. Do dapat natin kilalanin ating Panginoon. Again, sabi niya, maintindihan lang daw po natin yung free of the law kung meron tayong relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. At the same time, yung pagkakaunawa sa kanyang gospel. At ganoon din, yung pagkakaunawa sa ating naririnig sa oras na ito. Kasi yung pinag-usapan po natin, it is a practical living na kung saan si James din naman ang nagbigay para maging gabay po natin bilang mga anak. Hindi po ako excuse, hindi po tayo exemption dun sa mga challenges in life. Yes, we are committing sin. Yes, but it's not, again, sabi nga, justified na, yes, for the grace of God, license to sin. Ganun po ba yun? Di ba hindi naman? Kasi nga, always you are given a freedom, wisdom, na gawin yung tama at mali. Nagkukulang, nagkakamali, yes, pero hindi tayo nabubuhay sa mali. Amen to ba? Kasi ipokto rin ako, sabi ko, ay, hindi ako nagkakasala. Uy, you break it, kapatid. Nga, no one's righteous, no not one. Tapos, mini-message mo, ay, walang kasalanan sa luya ko. No. Again, maging aware tayo dun sa self-deception na meron tayo. Na wag po natin tangkilikin yung patuloy na rason, nagpro-project, nagde-deny sa mga bagay na pwede ka naman mag-ambag para maging magbubuti at maganda yung maging kinalabasan, lalo na yung paninilbihan natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kasi kung panado yung rason, ayaw ko, project ka ng project, yun na-justify natin lahat-lahat. May mangyayari po ba? Nakakalugod po ba yung mga bagay na yan dun sa ating Panginoon? Again, nababanggit po ito to remind us again. Not to the extent na, si Kuya, ano ba? Holy. No, it's not like that. Nagkakamali, nagkukulang din po ako. Kaya nga po, sinishare ko kasi, first place, I'm the one na natanggap na unang pagpapala to correct me as a human being. The law fulfilled by Christ empower believers to live righteously, sabi niya, and love God and others. We can overcome self-deception kung patuloy natin inaalala ang ginawa ng ating Panginoon sa atin. Di ba? He died for us. And remember the salvation and resurrection na ginawa at nangyari sa ating Panginoon. Ika nga, know the gospel and follow Him. Di ba yung core ng message sa gospel? It's all about Jesus Christ. Yung pag-offer niya ng salvation from sin and eternal life to all who believes. Di ba? Praise God kasi nag-asaw kanina kung sino naman napalataya sa ating Panginoon. Di ba? Lahat tayo, yes. Di ba? Praise God. Kasi narinig ng Lord yan. Kahit bago pa lang tayo o mga na nag-yes, alam ng Lord kung ano po nasa puso po ninyo, kapatid. At isa pa, yung life and death, resurrection of Jesus Christ na atone, ibig sabihin, nagbabayad sala. Di ba? Na kung saan, for the sins of humanity daw, sabi rito, yung good news is all about the love and redemption, yung pagtubos, for all who accept Jesus Christ as their Savior. Ito po actually yung nasa kalooban ng gospel. Dahil alam po natin na God is loving, holy, di ba? And alam din niya na humanity is fallen. Kaya, binigay niya na ang kanyang pumugtong na anak for us para maligtas. Pero dito ang pinakamagandang part.
accepting Jesus as your Savior lead to a transformed life, a relationship with God, and the promise of eternal life with Him. Kasi yun eh. Kung tinanggap po kasi ng ating Panginoon, 100%, mayroong magta-transform sa atin kahit paano. Ay, di ko na ulitin. Yung isa. Sabi nito, living out the gospel, while salvation is a gift, it also calls for a response of faith, definitely repentance, turning away from sin. Pero, again, a desire to follow Jesus' teachings. Ika nga, sabi niya, to be truly free, believers must not only see their imperfections, but also actively work to correct them. Sa atin din magmumula na gawin din natin yung paraan natin para we are doers of the word. Ito po ay ginagawa as a God's favor, sabi nga is a description of the transformative power of the gospel that enable believers to live in obedience to God's will and experience true spiritual freedom. So, ang Lord din pala, nagbibigay sa atin ng kakanyahan para makasunod. Yun nga talaga, paano natin tatanggapin ng pagpapala na binibigay ng Lord? Kasi, mayroon kasing kaakibat yun yung humility humbleness. Kasi, pag tinanggap natin buong buas, doon yung humility natin, nandun din kasi yung God natin na sumunod. Ito sinasabi ng ating Panginoon. So, yun ang key, di ba? Para doon sa ating pong mga sabi nga, na problema about the self-deception, kailangan lang natin pamuhay yung salita ng Lord by its conviction, humbly na sumunod dahil of our gratitude na ginawa ng ating Panginoon sa atin. Kaya, sabi niya, sa huling word na kung babasahin sa James 1:16-18, don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth to the word of truth, that we might be a kind of first fruit of all He created.